Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang, Pahiram ng Pag-ibig. Tunghayan na po natin ang ikasiyam na bahagi. I am silent the whole time. Pagkatapos akong mahimatay kahapon, dinala ako ng pamilyang merkado sa kanilang hasyenda, sa aking probinsya kung saan ako lumaki. Mario gave me my vitamins na nirekomenda ng aking ubi kanina. Iniinom ko iyon at naging tahimik ulit. Bumuntong hininga si Mario. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nito at hinawakan ng aking mukha. Napairap ako. Okay lang. Hindi niyo na sana ako dito dinala. May trabaho akong naiwan sa Maynila. Buntis ka, Karen. Sabi ng doktor bawal ang ma-stress. Na-stress na ako na makita ko kayo ni Shelo na magkasama. Ni hindi mo sinabi sa akin na kasama mo siyang umalis ng bansa. Sobra ang pintig ng aking puso dahil sa galit. Pumikit siya ng mariin at hinayaan kong kunin niya ang aking kamay at halikan. Hindi ko siya kasama. Dahil sa California siya nanggaling. Nagkita kami sa airport. Nagkataon na nandun ang mama niya at sumama sa akin pa uwi. Umiwas ako sa inis. Karen, anas nito at kinabig ang aking mukha. Alam mo bang masayang masaya ako? Hindi ako kumibo. Huminga ito ng malalim. Punta tayong dalampasigan mamayang hapon? Bukas na. Wala ako bukas. Babalik ako mamayang gabi sa Maynila. May aayusin lang ako doon bago bumalik. Ha? May panibugho sa aking boses. Bakit naman? Ngumiti siya at pinatakan ako ng halik sa noo. Kailangan lang ako sa kumpanya. Nandito naman si Mama, si Papa, kasama kong bumalik dito. Si Zeki, umirap ito sa akin. Sa Maynila. Parang nalugi ako kakaisip na ilang araw na naman siyang mawawala. Hinila ko siya at niyakap. Mamimiss kita ng sobra. Hinagod nito ang likod ko. Lahat ng ginagawa ko para sa atin. Nahihiya ako kina mama mo. Kasi yung mga nangyari noon, wala silang sama ng loob sa iyo, Karen. Alam nila ang ginawa ni Shelo. Nasaktan ka ba noon sa ginawa ni Shelo? Nung nalaman mong hindi ikaw ang ama? Hinalikan nito ang aking balikat. Hindi ako nakaramdam ng sakit. Mas lalo lang kitang minahal. At nagsisisi ako dahil sa mga ginawa ko. Kinahapunan, nasa dalampasigan na kami. Nasa malaking puno kami sumisilong. Kakaiba ang pakiramdam ko lalo na't namiss ko ang dagat. Bukas, pupuntahan ko rin ang puntod nila lolo at lola at ang aking mga magulang. Umangat ng dalawa kong kilay nang umahon si Mario mula sa dagat. Lumandas ang tubig alat sa kanyang 8 abs na ikinatuyo ng aking lalamunan. Nanginginig ang aking kamay na inabot ang juice sa mesa. Pero dahil nga natabig ng aking kamay ang baso natapon iyon. Napasinghap ako at madali ang inayos ang sarili dahil nabasa ang aking bestida. Nabasa ka? Takang tanong ng kararating lamang na si Mario. Ikaw kasi Nagtaka ang mukha nito. Nilapitan ako at inayos ang aking bestida. Kukuha na lang ako ng pamalit mo. Huwag na, maghuhubad na lang ako. Bago pa ito tumutol, hinubad ko ng aking bestida at itinabi ito. Malamig ka rin. Kinulong ako nito sa kanyang gitna. Bale, nasa likod ko siya. Hindi naman, naramdaman ko ang paghalik niya sa aking balikat. Huwag kang pasaway dito habang wala ako. Palagi kitang tatawagan. Bakit ba hindi ako dun pwede? Mas mainam na nandito ka. Malayo sa toxic na mundo at sariwa ang hangin dito. Kung sa bagay, may punto siya. Umalis si Mario bago dumilim. Isang mapusok muna na tagpo ang aming natapos bago siya umalis. Kakabihis ko lang ng panibagong bestida na bumukas ang pinto. Senyora, magandang gabi po. Ngumiti ito sa akin. Pinagluto kita ng bilo-bilo, di ba gusto mo yon? Kumalam ng sikmura ako bigla. Opo, halika, pinagluto kita. Magaang kasama at kausap sa senyora. Ang bait niya sa akin kahit na hindi ako magandang nagawa noon. Tinurong niya pa rin akong pamilya hanggang ngayon. Tumawag si Mario sa akin bago ako natulog. Iniwan ko nakabukas ang bintana dahil nakakaantok at fresh ang simoy ng hangin, parang hinihele ka. Ilang sandali pa at kinain ako ng antok. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulog ng mahimbing. Nagising na lamang ako nang kumakalam naman ang aking sikmura. Sabi ni senyora kanina, kumuha na lang daw ako ng bilo-bilo, gatas at pagkain pag nagutom ako. Hawak ko ang saya ng mababa ako ng hagdanan.
Madilim ang pasilyo at tanging mumunting ilaw lamang na nasa gilid ang lumilitaw. Nadaanan ko pa ang mga litrato ng mga ninuno nila roon. Hindi ko maisip kung ilang tao at pamilya nang nanirahan rito. Noon bago sila Mario, sobrang tahimik ang daan papuntang kusina. Hindi ko pa makakapa ang switch ng ilaw dahil nangangapa ako sa dilim. Nang naon ko na ang ilaw, nagimbal ako sa nakita. Diyos ko po, nakalupasay sa sahig ang dalawang katulong at duguan. Nakangisi si Shelo sa mesa habang hawak ang kutsilyong gamit nito. Anong? Nanayo ang lahat ng balahibo ko. Hiniling ko na isang masamang panaginip pero mukhang malabo. Papatayin kita, Karen. Ngumisi ito at dahan-dahang lumapit sa akin. Shelo, naiiyak na ako. At ngayon magmamakaawa ka ha, Karen? Pagkatapos mong sirain ang buhay ko. Shelo, hindi. She started to cry. Si Mario lang ang pangarap ko mula noon, Karen. Bakit ka pa kasi dumating ha? Napahiya na ako sa marami dahil pinakalat mo na iba ang ama ng pinagbubuntis ko noon. Pagkatapos ako makuna ng dahil sa'yo, inagaw mo na naman siya. Bakit ka pa kasi nandito? Dapat sa'yo mamatay. Sinugod ako nito ng kutsilyo pero umiwas ako at tumakbo sa mesa. Nagpaikot-ikot kaming dalawa sa mesa. Tiningnan ko ang mga katawang walang buhay sa sahig at mas lalo lamang umiyak sa katotohanang pwede na rin ako mamatay sa oras na to. Shelo, please, wag, buntis ako. Nanginginig ang buong pagkatao ko, lalo na't ngayon lang ako nakakita at nakaranas ng ganito. Ngumisi ito at hinimas ang mahabang kutsilyo. Shelo, hindi mo kailangang pumatay. Diyos ko, ayaw nila akong papasukin. Ako na ang dating reyna dito, ayaw nilang papasukin. Nababaliw ka na, Shelo. Lumaki ang mata ko nang bigla itong tumakbo papunta sa akin. Shelo, pareho kaming natumba. Sobrang sakit ng likod ko at ng aking tiyan. Sasaksakin sana ako nito ng kutsilyo pero nahawakan ko ang kanyang kamay. Dumaloy ang aking luha. Natatakot ako. Sobra akong natatakot. Shelo, Mario, Shelo, maawa ka. Sumigaw ito ng parang baliw at idiniin ang kutsilyo malapit na sa aking leeg. Kung hindi ka mamamatay. Si Doña Patricia ang mamamatay ngayon. Humahalakak pa ito na parang demonyo. Ngayon ko lang nakita na hindi siya nag-iisa. May 3 lalaki siyang kasama. Nakagapo si Senyora at may dugo sa labi. Tinulak ko ng buong lakas si Shelo. Senyora, tumakbo ako para tulungan siya pero nahila ni Shelo ang aking buhok. Umikot sa aking leeg ang braso nito sabay tutok sa leeg ko ng kutsilyo. Shelo, maawa ka. Bakit? Kayo ba naawa kayo sa akin? Ikaw, Patricia, tinuring kitang ina pero isang iglap lang tinalikuran mo ako. Umiiyak na umiiling si Senyora. Awang-awa ako sa sinapit nito na mukhang binugbog. Diyos ko, Mario, nasaan ka na? Sana magmilagro ngayon. Diyos ko po, dinggin niyo po ang nais ko, Panginoon. Umpisahan niyo na. Utos ni Shelo sa kanya mga tauhan. Kinaladkad nila si Senyora sa sala. Ganun na rin ang ginawa sa akin ni Shelo at halos mapunit ang aking damit. Nagimbal ako nang hubadin nilang 3. Ang damit na suot ni Senyora. Huwag, maawa kayo. Senyora cried. Anong ginagawa niyo? Ano to, Shelo? Mas idiniin nito ang patalim sa aking leeg. Naramdaman ko ang sakit at hapdi. Naramdaman ko at nakita ang pag-agos ng dugo mula sa aking leeg. Diyos ko, isang milagro po. Pakiusap. Halos mapaos ako kakasigaw. Wala na akong pakialam kung ilang sugat na ang aking natamo. Nanlumo, natakot. Pagkagimbal ang aking naramdaman na makita ko ang lahat. Lahat-lahat. Binaboy nila si Senyora. Binaboy nila. Her screamed and begs destroyed my heart. Halos ayokong tumingin. Kahit anong sigaw ko, walang nakakarinig. Ang lumang bahay lang namin dito ang pinakamalapit, bukod doon ay wala na. Ang quarters ng kanilang mga tauhan naman ay nasa gitna pa ng kamanggahan at ng mga bulaklak. Isang milagro lamang ang aking hinihiling sa ngayon. Nandidiri ako sa mga ginawa nilang kahayupan. Tama na, tama na. Isang malutong na sampalang natamo ko. Sinabunutan ako nito ng mariin. Huwag ka na mag-alala. Ikaw na ang susunod. Her demonic laugh echoed. Parang gusto ko na lamang na ako nasa sitwasyon ni Senyora. Doble yung sakit. Doble yung hapdi sa puso ko. Gusto ko na lang hilingin na sana'y isang panaginip to. Ang sama-sama mo. Ang sama ninyo. Nagpumiglas ako sa pagkakasakal sa akin ni Shelo.
Naramdaman kong sumayad ang matalim na kutsilyo sa aking leeg. Sobrang hapde. Nasalampak ako sa sahig ng itulak ni Yako kasabay ang pagsakit ng aking puson. Ang baby ko! Ang baby ko! Wala ako nagawa kundi kapain ang aking puson. Nanlabo ang aking mata sa sobrang sakit ng ulo at katawan. Isang halakhak ang narinig ko mula sa kanya. Ungol na mga walang hiyang lalaki at ang sigaw ni Senyora. Bagay sa'yo yan ngayon. Alam mo na ha. Naputol ang mga sasabihin pa nito nang kumalabog ang pinto. Sinubukan kong gumapang pero wala na akong puwersa. Bawat galaw, ramdam ko ang pag-agos ng likido sa aking gitnang hita. Bawat galaw ang siyang pagsakit ng aking mga sugat. Kumalabog ang puso ko nang marinig ang galit na boses ni Seki. Kahit malabo ang paningin at nahihilo, nakita ko kung paano niya hinampas ang malaking vase ang isang lalaki. Kalabog at ungol ng sakit ang narinig ko at ang mga malidemonyong sigaw ni Zeki. Ramdam ko ang sakit at hinagpis sa boses nito at lalo lang akong naiiyak. Nagsisigaw si Shelo at tingin ko ay nahuli ito. Rinig ko rin ang maraming boses ng mga lalaki na tingin ko ay mga kasamahang magsasaka. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Narinig ko ang boses ni Shelo. Naramdaman ko na may tumulong sa akin. Si Karen! Diyos ko, dinudugo si Karen! Sa isang maliwanag na lugar, puno ng bulaklak at paru-paro, nakita ko ang aking sarili. Kasama ko ang aking lolo at lola. Lola, ang sama-sama nila lola. Umiyak ako sa kandungan ni lola habang hinahagod ni lolo ang aking likod. Iniyak ko lahat ng hinagpis. Kung pwede ko na lang. Nang dahil sa akin ay nadamay pang iba. Iha, manatili kang matatag. Nandito kami ng iyong lolo at nagbabantay sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Parang ayoko pang umalis. Lalo na may sanggol ka sa iyong sinapupunan. Magpakatibay ka. Isang pagkaliwanag na ilaw ang sumilaw sa aking paningin. Napatingin kaming tatlo doon ni lolo at lola. Pat, aniya ni lola. Lumaki ang mata ko na makita si Senyora na nakaputing bestida. Malayo sa huli kong nakita. Karen, Senyora, tumango ito sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ramdam ko ang lamig ng katawan nito. Karen, iaasa ko sa iyo ang aking mga anak. Hindi ko na kaya. Po, hinaplos nito ang aking pisngi at ngumiti. Huwag mo silang pababayaan. Senyora, hindi ko maintindihan. Parang isang usok na wala lahat iyon. Parang isang panaginip. Nang dumilat, una kong nakita ang puting kisame. Moba ang tingin ko sa lalaking nasa gilid ko. Josie, napitlad ito at nabigla sa pagkatulog at nabigla. Hala girl, gising ka na? Wait, ano gusto mo? Water, tea or me? Hindi, joke lang. Maayos lang ba ang pakiramdam mo? Sinusubukan kong umupo pero sumakit yung puson ko. Nabahala ako. Josie, ang baby ko. Maayos ang baby mo. Si Mario, si Senyora. Napawi ang ngiti ko sa labi nang biglang hindi niya ako sinagot. Josie, ano nangyari? Mabuti pang hintayin mo na lang si Mario, Karen. Dahil wala ako sa posisyong sabihin eh. Kinakabahan ako. Tandang-tanda ko ang aking panaginip. Kung totoo yon, hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Dahil siguro sa pagod at sakit ng katawan, nakatulog ako ulit pagkatapos akong pakainin ni Josie. Pagkagising ko, naramdaman ko ang isang mabigat na bagay sa aking tiyan. Unti-unti kong minulat ang mata at nakitang si Mario natutulog sa aking tiyan habang hawak-hawak nito ang aking isang kamay. Napangiti ako at hinaplos ang kanyang mukha. Tila naramdaman nito ang aking haplos at unti-unti itong nagising. Mario, hindi ko alam kung anong sasabihin ko na makita ang mukha niya. Doon ko nakita ang pasa nito sa labi at may sugat sa kamao. Mario, ano nangyari? Nataranta ako pero hinalikan ako nito sa labi, kaya naputol ang aking sasabihin. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa aking mukha. I'm sorry, baby. I'm sorry. Bulong nito sa pagitan ng labi namin. Naramdaman kong nanginginig ang kamay nito. Mario, okay kami ni baby. Niyakap niya ako at binaon ang mukha sa aking leeg. Hindi ko alam ang gagawin kung nawala kayo sa akin. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat. Niyakap ko siya pabalik. Napupunit ang puso kong marinig ang bawat sinasabi niya. Punong-puno iyon ng pagsisisi. Mario, hindi mo kasalanan.
Hindi natin alam ang mga mangyayari. Wala akong nagawa, Karen. Wala. Pumikit ako ng mariin at niyakap ang isang lugmok na Mario Mercado. Hindi ko man nakitang may luha, pero ramdam ko kung gaano siya kakaba ngayon. Malayong malayo sa isang Mario na seryoso at matibay noon. Hindi ko nakita si Zeki o si Senyor. Na makalabas sa ospital, hindi na umalis sa aking tabi si Mario. Magtatatlong buwan na ang aking pagbubuntis at naagapan ang aking pagdurugo. Hindi sinabi sa akin ni Mario ang pagkakakaso nila kay Shelo. Naging pribado iyon mula sa akin dahil ayaw niyang mabahala pa ako. Gusto kong umapila sana pero ayokong dagdagan pa ang problema nila. Sumasakit ang puso ko nang masilayan ang mansyon ng mga merkado. Parang ayokong pumasok. Naalala ko lahat ang nangyari. Mario, nandito ako. Hindi kita pababayaan. Pinatakan niya ng halik ang aking noo. Parang lumulutang ako nang pababa kami ng kanyang sasakyan. Inaalalayan niya ako. Nangunot ang aking noo nang makitang maraming tao sa labas. May mga bagong katulong rin ang may kanya-kanyang tinatrabaho. Ramdam kong humigpit ang hawak ni Mario sa aking kamay at naging malamig ang kanyang ekspresyon. Mario, bakit maraming tao? Nasaan si Senyora? Si Senyor, gusto ko silang makausap. Nagkatiginan kami at sa unang pagkakataon, nakita kong may sumayad na sakit sa kanyang mga mata. Hindi na ito nagsalita at sabay kaming pumasok. Ang pagpasok ko na ikinagimbal ng aking pagkatao. Si Senyor at Zeki ay nasa harap ng isang puting jar na makintab. Napapaligiran iyon ng mga bulaklak. Si Zeki, nakapamulsa lamang at nakita ko may benda ang kamay. Si Senyor na hindi rin makapagsalita at nakatulala. Parang sasabog ako sa kaba at gusto kong isiping isang panaginip na naman ito ulit pero hindi. Mabilis kong nilapitan kung totoo ang ekspekulasyon ko at nagimbal sa katotohanan. Nakasulat sa bulaklak ang pangalan ni Senyora. Hindi. Umiling ako nang yakapin ako ng mahigpit ni Mario. Nakita kong kumuyom ang panga ni Zeki. Galit ito at nararamdaman kong ako ang sinisisi nito. Nakita kong dumaloy ang luha ni Senyor. Tila ako ang sagot para kumawala ang kanilang emosyon. Ang pagdating ko ang hudyat para makawala ang kanilang nararamdaman. Mario, kasalanan ko. Kasalanan ko. Sumisikip ang aking puso. Binao ni Mario ang aking ulo sa kanyang dibdib at hinagod ang aking likod. Naririnig ko ang iyak ng mga magsasaka at trabahador nila. Isa lang ang may kasalanan nito. Humigpit ang hawak sa akin ni Mario. Ipararanas ko rin sa kanya ang ginawa nito. Lalo na kay Karen. Tunghayan natin ang mas kapanapanabig at umiinit pang mga tagpo sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.